Bulag na ama at ang nagsisilbi niyang mga mata, ang dalawa niyang anak na umaakay sa kanya. Namamalimos daw sila sa kalsada. Ito ang litrato at kwento na umantig sa puso ng maraming netizens sa linggong ito. Ang mag-aama natagpuan ng aming team sa Sulok, Davao del Sur. Ang 36 anyos na si Reynaldo, kasama ang kanyang mga anak na sina Karen at Junior, 11 at 8 taong gulang. Junior, Karen! Naabutan sila ng aming team na naghahanda para sa isa na namang araw ng pakikibaka sa kalsada. Dala-dala ang 2 lumang lata, maliit na bag at ang kanyang tungkod. Si Reynaldo maingat na inaalalayan ng 2 niyang anak. Kami nabang! Mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon kung namamalimos daw ang mag-ama. Salamat! Sa maghapon, ang malimit nilang naiuuwi, 150 pesos. Marami namang sabi na malaking katawan mo, trabaho ka na nga. Kahit wala yung binigay, pasalamat pa rin ako. Kahit galit sana, iiyak naman ako, isip kong aking anak. Kawawa naman sana ang aking anak. Problema lang, wala akong pira yung ibigay kung hindi kami maglimos. Hindi raw talaga ipinanganak na bulag si Reynaldo. Katunayan, 6 na taon pa lang daw mula nung nawalan siya ng paningin, sanhi ng komplikasyon ng kanyang diabetes. Di man bigla kawalan paningin ko, parang dandahan, iniisip ko, baka di na Diyos makakita, bigay natin Diyos. Ano ba yun? Tiis na lang ako. Magbigti tayo, kasalanan mo yun, magbigti tayo. Dati raw welder si Reynaldo, pero simula nung siya'y nabulag, natigil na sa pagtatrabaho. Ang pagkabulag din daw niya ang naiisip lang niyang maaring dahilan kung bakit sila iniwan ng kanyang misis na si Shelly. 6 na taon na ang nakararaan. Sabi niya sa akin, Naldo, maghanap po ng trabaho doon sa malayo. Ikaw ang bahala, basta ano lang sa aking ating anak para na kakain. Payag mo ako. Ibabray pa lang ang trabaho doon. Hindi na siya bumalik sa akin. Hirap man dahil sa kanyang kondisyon, pinipilit pagsabayin ni Reynaldo. Naggampanan ang pagiging haligi at ilaw na rin ng kanilang pamilya. Bali ilang bilang po? Type 20 po. 70 na pump. Mahirap yun eh. Ako yung lahat na naglalaba sa aking pagbihis ng anak ko, pagliligo. Sana, babalik sana ang asawa ko. Sa kabila ng lahat ng ito, pilit pa ring iginagapang ni Reynaldo ang pag-aaral ng 2 niyang anak. Si Karen hirap makapagsalita at kapuna-puna na hindi ito lumalaki. Daling mahilo, hindi malakas, hindi pa rin makasalita, hindi pa rin tumangkad. Minabuti ng aming team na dalhin siya sa doktor. Check up po na to ha. Atong i-ano din. So far, yung sa pag-examine ko kay Karen, nakita ko na maliit yung ulo niya. So yung parang tinatawag natin na condition na microcephaly. Minasure ko yung kanyang ulo, nasa mga 2 hanggang 3 taon lang yung laki ng ulo niya. Malnourished din si Karen, so kailangan natin bigyan ng nutritious food para naman mag-improve yung kanyang weight. Kasi ang gaan niya yung timbang niya parang sa 3 hanggang 4 na taon na bata lang. Ang pangarap daw ni Reynaldo sa kanyang 2 anak, bukod sa makapagtapos ng pag-aaral, maging ganap ding mga Katoliko ang mga ito. Dahil daw kasi sa kawalan ng pera, magpahanggang ngayon, hindi pa sila nabibinyagan. Gusto ko sana magbinyagan yung 2. Nagtipon kunti, kung malaking kita, magtipon. Nagtatampo man sa kanyang misis. Oras daw na ito'y bumalik sa kanilang piling, bukas palad pa rin daw niya itong tatanggapin. Sana, babalik sana ang asawa ko para tawagin ng mama yung anak ko. Hinanap ng aming team si Shelly para kunin ang kanyang panig.
Base sa aming pagtatanong, kasalukuyan itong nakatira sa katabing bayan ng Sulok, ang bayan ng Santa Maria, kung saan daw ito nagtitinda ng kinason o seashells. Sino nga po to? Yun lang na. Si Ling-Ling. Asan po? Ha? Saan po? Daanan ko na diri yung ugangan. Hanggang meron silang napagtanungan na di umano nakakakilala kay Shelly sa pangalang Lingling. Ito si Elmer. Santa Maria, sabi ko. Kila ka minuto. Maya-maya pa, narating ng aming team ang kubong ito, ang tinitirhan daw ni Shelly. Kayo po? Siya daw, ma'am. Opo. Ano, ma'am? Kasi ano po, sa Facebook po, meron pong picture nila na kumalat. Namamalimos po si Kuya Rinaldo. Naabutan niyo po ba siyang gano'n noon? Hindi. Hindi po. Ano pong huli po niyong naaalala nung umalis po kayo sa bahay? Iniwan ko sila, yung baby ko, yung baby ko. Kwento ni Shelly, may mabigat daw siyang dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang mag-aama. Nag-alis ako doon, sinaktan niya ako. Lagi niya ako na sinasaktan. Sabi niya, may boyfriend na daw ako ng iba. Sabi ko sa kanya, wala akong boyfriend. Iwan ko sa kanya kasi sinasabi na, bulag yung asawa mo. Pwede na iwanan mo yan. Pero alam daw ng Diyos na walang araw na nagdaan na hindi niya inisip ang kanyang mga anak. Gusto ko sila puntahan kasi wala akong pera. Kasi malayo naman doon. Nung araw ding yun, si Shelly, makalipas ang 6 na taon, muling binisita ang kanyang pamilya. Ihag ko sila. Sabihin ko sa nila, sorry. Dito po si Ate Ling-Ling. No? Meron? Ling-Ling. Nakita nyo? Ling? Ikaw ay Ling? Ako na eh. Ha? Ako. Ya, kumusta ka na? Okay lang. Meron asawa ka na ngayon? Oo. Anak mo ngayon? Wala. Meron asawa? Oo. Di buntis niya pag-iwan mo sa akin. Nabulhabol ko mo dati yung hindi ko tayo iwalay. Matagal mo sa asawa mo? Ha? Inipol na mo. Ha? Mama! Bukas mo na! Mama! Maulam mo gano. Basta man ka. Kailan na ka sa junior wala? Wala. Kailan sa kuha? Kailan ka sa kuha? Sobrang sakit. Hindi na ko siya kilala. Galit na pa pala umiwan ko. Nakita ko sila, hindi naman sila kilala sa masyado sa akin. Diyan lang ako nasaktan. Tagal ng asawa mo ito? Oo, kinasal kami. Ha? Kinasal. Nasaan mo? Hmm. Buti, meron asawa ka na. Ako wala na. Dapat. Kinasal na siyang asawa. Kala ko hindi pa kinasal. Hindi ko pipilitan sa kanya mabalik sa akin. Si Malingling man ko. Si Mama Lingling ba? Ikaw, kailan matas ko ah? Liling. Liling. Okay, kay Naldo, kunin ko sila. Hindi pwede ito. Bakit iniwan mo ako? Kunin mo ang ating anak. Ano nang gagawin ko na? Nakamatay ang ako. Kunin mo. Ayon
rin kay Reynaldo at Shelly. Pareho nilang ninanais ang kapakanan ng kanilang mga anak. Nagtalo man sila, sa huli, nagkasundo rin. Mananatili ang mga bata kay Reynaldo at dadalawin na lamang sila ni Shelly. Samantala, para tuparin ang hiling ni Reynaldo na maging ganap na Katoliko ang dalawa niyang mga anak, Welcome kayo ngayon sa ating seminar sa Pribap, no? Ito sa Sulok. kahapon lang, sinamahan siya ng aming team para ipaschedule ang binyag ni na Karen at Junior. Salamat po. Saya ko matuloy ang binyagan sa ngayon. Sa mga pagkakataong parang dumidilim ang ating mundo, buksan lang ang mga mata para makita ang mga taong nakahandang umagapay at patuloy na magbibigay liwanag. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.